Ang lihim sa silong. Matapos ang biglang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Si Mia, isang 19 na taong kulang, napilitang bumalik sa lugar na noon pa'y pinaghihiwalay sa kanya. Ang tahanan ng kanyang lola sa isang malayong probinsya sa liblib na Pox. Hindi na niya maalala kung bakit kailanman hindi sila bumisita sa probinsyang mula noong bata pa siya. Ngunit may dahilan kung bakit laging tahimik ang kanyang lola tungkol dito. Ang bahay na iyon ay isang makalumang istruktura. May bakas na ng panahon. Ngunit tila may kung anong buwabalot dito. Isang pabigat na hindi niya iwanag. Pagdating pa lamang ni Mia, ramdam niya ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Wala naman itong kuryente at ang mga bintana ay sinasarado tuwing paglubog ng araw. Ang mga pader ng bahay ay puno ng mga lumang larawan, ngunit wala kahit isa ang nagpapakita sa kanyang mga magulang. Tanging mga imahe lamang ng mga taong hindi niya kilala na para bang nagbabantay sa bawat galaw niya. Dito ka na muna, wika ng kanyang lola, na bahagya lamang lumingon sa kanya. Tahimik dito, pero maraming bagay na dapat mong iwasan. Hindi na nito kailangan banggitin ng mga sumusunod. Sinabi ito ng kanyang lola na para bang matagal nang napag-usapan. At sa tuwing sumasapit ang gabi, palaging pinaalalahanan siya ng kanyang lola. Huwag kang pupunta sa silong. Iwasan mong gumahala, lalo na pagsapit ng gabi, Via. Wala nang paliwanag. Tanging mga babala lamang. Noong unay, inisip ni Mia na senyales lamang ito ng kanyang katandaan. Baka nagiging makakalimutin na ito o paranoid dahil sa edad niya. Pero habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman niyang may tila may ibang nangyayari sa paligid ng bahay nila. Sa gitna ng katahimikan, habang siya'y nakahiga, naririnig niya ang may hinang kaluskos mula sa ilalim ng saig. Na tila ba'y may gumagalaw sa kailaliman. Nagsimula siyang makaramdam ng presensya, lalo na sa oras ng gabi. Pagtulog ng kanyang lola, tila may mga matang nagmabasid mula sa dilim. Mga anino sa sulok ng kanyang silid na nag-aabang. Minsan, nagigising na lang siya sa gitna ng gabi. Tila ba
napipilitang tumingin sa pinto ng silong sa ibaba. Yun ang pintong palaging dinatakpan ng tapis o alapombra. Isang pinto na tila ay laging nag-aanyaya sa kanya na buksan ito. Isang araw, ang kanyang lola ay pumunta sa bayan nila upang mamalengke ng kanilang kakainin para sa hapunan. Sapagkat naubusan sila ng bigas at karne na iluluto. Lola, mag-ingat ka po ha, bika ni Mia. Huwag niyo pong kakalimutan yung pasalubong ko po ha. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Habang umaalis ang kanyang lola, papuntang sakayan. Oo, iha. Ikaw dapat ang mag-ingat. At sapagkat ikaw ay mag-isa dito. Isarado mo ang pinto at lagi mong tatandaan, iha. Huwag kang pupunta sa silong. Opo, Lola. Ika ni Mia. Habang maalis ng kanyang lola. Gumabi na at nag-aalala si Mia na wala pa rin ang kanyang lola sa bahay nila. Ngunit, habang nag-aalala siya at hinihintay ang kanyang lola, si Mia ay napagpasyan niyang sundan ang kanyang kuryosidad. Palagi na lang niyang nararamdaman na para bang may isang lihim na tinatago ang bahay na ito. Isang kasaysayan na hindi niya maintindihan. Pagpunta niya dito, dahan-dahan niyang tinanggal ang alapombra at bumungat sa kanya ang maliit na pinto ng silong. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanya at para bang may kakaibang amoy ito. Parang lumang kahoy na matagal nang hindi nahawakan ng sinag ng araw. Kumuha siya ng kandila at nang bumukas ang pinto, dumampi sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin mula sa loob. Hindi to amoy ng amag o kahoy o kahit anuman. Parang may mas mabigat, mas malamig na presensya ang hangin. Ang hagdan pababa ay tila naglalakbay sa kailaliman habang siya ay bumababa papunta dito. Ang kailaliman ay parang hindi maabot ng kanyang guni-guni. Bawat hakbang ni Mia pababa ay mas bumibigat ang
tibok ng kanyang dibdib. Habang siya'y lalakad, nakikita niya ang mga lumang gamit. Mga kahon na puno ng lumang dokumento at mga alaala. Subalit, sa dulo ng silong, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang upuan. At sa upuan na yun, nakaupo ay isang babae. Nakaputi, nakatalikod, walang kibo. Wala kang ingay na maririnig mula sa babae. Walang galaw. Tahimik itong nakaupo. Tila ba'y hinihintay ang pagdating niya. At sa bawat hakbang niya'y napansin ni Mia na lumalakas ang tunog ng kanyang sariling hininga. At para bang humihigpit ang yakap ng hangin sa kanyang katawan. Ama? Bulong niya. Bagamat alam niyang hindi ito maaaring mangyari, subalit tumingon ang babae. Ang kanyang muka'y walang laman, walang mga mata, walang ilong, walang bibig. Tila'y isang madilim na hukay lamang na humihigop ng liwanag. Napatras si Mia. Nadapa sa saig at halos madulas habang pinipilit umakyat muli sa hagdanan. Naramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang batok. At nang lumingon siya, nandun ang kanyang lola. Nakatayo sa dulo ng hagdanan. Ngunit ibang-iba ito. Ang kanyang lola ay walang ekspresyon. Ang mga matay malamig. At sa kanyang mga labi ay may bahid ng isang malademonyong ngiti. Sinabi ko sa iyo, Mia, anito, huwag kang pupunta sa silong. Bago pa siya makalabas, naramdaman ni Mia ang mga kamay na umuusbong mula sa sahig. Mga anino na tumatakbo pataas. Binakip ang kanyang mga paa. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Hinila siya pababa. At sa kanyang huling sandali, nakita niya ang kanyang lola. Ulit. Ang lola niyang tumatawa. Mabagal at
malamig. Habang hinuhubog ng anino ang kanyang Bakit ka bumaba, Mia? muling tanong ng kanyang lola. Ang tinig nito'y halos parang hindi nagaling sa isang tao. Ang mga mata ng kanyang lola ay walang emosyon. Ngunit, sa loob nito'y tila may isang malalim na lihim na hindi matukoy ni Mia. Ang mga kamay ng anino ay patuloy na umihila, bumabalat sa katawan mula ulo hanggang paa. Tuminti ang kilabot ng kanyang katawan habang nararamdaman niya ang lamig ng sahig ay unti-unting nilalamon ng kanyang buong kaluluwa. Lola! Sigaw niya. Pero walang sumagot. Naghihintay siya ng awa, ngunit tanging tawa ng lolo niya ang umalingaw-ngaw sa buong silong mababa at malagim na para bang galing sa kailaliman ng lupa. Hindi iyon tawa ng isang taong nabubuhay, kundi ng isang bagay na matagal nang nawala sa liwanag. Habang lumulubog si Mia, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang mga larawang nakasabit sa dingding ng silong. Noon lamang niya napagtanto ang mga larawan ng kanyang pamilya ay parang nawawala. Unti-unting naglalaho na para bang bula ng dilim. Ang mga taong nandoon ay hindi ang kanyang pamilya, kundi mga estrangherong nakatitig sa kanya, mga mukha na may kaawig ng mga anino sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa huling sandali, bago siya tuluyang hilain pababa ng mga kamay ng kadiliman, narinig niya. Narinig niya ang boses ng kanyang ina, isang malayong tinip mula sa likod ng kanyang isipan. Mia, tumakbo ka. Ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, bumalik ang lola ni Mia mula sa palengke. Tahimik na pumasok sa bahay nila na parang wala siyang inaasahang kakaiba. Tinawag niya si Mia, ngunit walang tugon. Tahimik ang buong bahay, pero nararamdaman niyang may kakaiba. May malamig na hangin sa sala at ang alfombra ay natupi na. Nagmadali siyang bumaba sa silong. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang apo, ngunit wala siyang nakita o narinig mula rito. Ang lugar ay tahimik lamang, parang walang magbago, maliban sa isang bagay.
Sa dulo ng silong, may isang upuan. At sa upuan na iyon, ay may nakaupo. Si Mia. Nakaputi. Nakatalikod. Hindi na gumagalaw. At dyan, nagtatapos ang kwento. Kung gusto nyo ituloy ko ang paggawa ng ganitong mga kwento, hot feature, comment down below at magbigay kayo ng suggestion kung anong gusto nyo pang makita. Subscribe. Maraming salamat. Muli from Haka Haka Stories. Maraming salamat.